So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, trending po ngayon itong bahay ni Pulong Duterte, ni Paulo Duterte. Kasi po meron pong netizen ang dumaan po sa bahay ni Paulo Duterte at binidyohan po yung bahay. At itong bahay po na to na binidyohan ay sobrang laki. As in mansion, as in malaki po talaga. So ano bang gusto kong sabihin dito mga ka-Streetwise, no? Dito po natin makikita na isang malaking kabulshitan po itong narrative ng mga DDS, no? Itong mga DBS, mga Duterte Bobo supporter, kaya nga bobo eh. Na simple lang daw po ang buhay ng mga Duterte. Okay. So ayan po kasi ang isa sa mga branding ng mga Duterte eh. Simple lang daw po sila. Pero doon po sa bahay po na papakita ko sa inyo mamaya, is mansion po talaga at saka mataas po yung bakod. 'Di ba? Wala namang problema kung ganyan yung bahay na gusto ni Paulo Duterte kasi may pera naman talaga 'yan. Pero ang point natin dito, 'di ba? Ano bang trabaho ni Paulo Duterte since before? Politiko lang naman 'yan ah. So, medyo unusual lang po talaga na sabihin na sila po ay simple, isang katutak po yung bahay ng mga Duterte. At hindi po sila simple. So ito, pakita ko sa inyo to, no? So ito po yung balita dati, no? Nahalungkat ko lang to eh. So sabi dito sa SMNI, okay, estilo ng pamumuhay ng mga Duterte simple lang. Sabi daw po ito ni Sal Panelo na hindi po ito totoo. So tingnan nyo to ito yung sinabi ni Panelo. Ganito po nila utuin yung mga tao at yung mga tao naman is uto-uto na naniniwala na simple lang ang mga Duterte. Hindi po totoo yun. Tingnan nyo to. Alam mo, alam po ninyo yung mga Duterte, ulat sa pool naman kasi. Ang kanilang estilo ng pamumuhay, simple lang. Hindi yung mayabang. Talagang simple, humble sila eh. O hindi sila mayabang kasi tinatago nila yung yaman nila. Kaya easily, they can relate. Wala talaga silang walang palat kayo pala. Pinapalat kayo. Yan ang kaiba. Kaya talagang believe na believe sa kanila at kasama sila eh. Oh, 'di ba? Ganyan mang-utupo yung mga Duterte group, no. So ngayon mga kababayan, no, ito yung sinasabi ko eh. Ano bang trabaho ng mga Duterte since before? 'Di ba? Si Duterte piskal na walang pinanalong kaso tapos naging mayor. Si Sara Duterte naging mayor kaagad. Si Pulong ganun din. 'Di ba si Baste ganun din. Mga wala naman trabaho yung mga 'yan. So politika po talaga yung pinakahanap buhay ng mga 'yan. Pero paano sila nagkaroon ng sangkatutak at sobrang laking bahay? Okay. So ito napakita ko sa inyo to, no. So ito, no, isa ito sa mga panloloko ng mga Duterte. Malamang alam niyo na to eh. So isa sa mga panloloko ng mga Duterte is simple lang daw po talaga. Kasi yung bahay daw po ni Digong ganyan lang daw po, bungalow, 'di ba? Ganyan, simple lang na parang ano no, kahoy. Half bato, half kahoy. Pero tingnan nyo to, tingnan nyo to. So ito mga ka-Streetwise, no? Ito yung kumakalat na video ngayon na bahay daw po ni Pulong. Okay? So, tingnan nyo, panoorin natin to Ayan o, di ba? Kita nyo, di ba? Yung bakod ang taas. Ano yung mga kudigan dito? Makita. Pwede makita. Kanang ako kita na. Ay, mo ni siya ang Wala yung trap. wow. Napangit pero nagkakita sa dyan. Oh, so ayan ba yung simple? Di ba kasi ito yung pinapakita ng mga Duterte. Di ba sila daw po ay simple at hindi sila nagpapakita ng karangyaan. Pero in reality mga kababayan, tinatago lang po talaga nilang yaman nila. At syempre, ang pinakatanong dito, bakit hindi ninyo sinasama sa salin itong mga bahay na to? Actually, yung bahay na yan na pinakita ko sa inyo, malamang mga nasa 100 million yan eh. Sa tingin ko lang yung property na yan, nasa 100 million yan. Pero pag nakita ninyo yung salin ng mga Duterte, yung huli nila, nasa 20 or 50 million lang ata yung salin ng mga hayop na to, no. So ngayon mga kababayan, ang ano bang sinasabi natin dito? Okay. Bukod kasi diyan sa bahay po ni Pulong na nag-leak ngayon,
may mga lumalabas pang mga ganitong klase mga picture. So ito po no, yung relo ni Pulong Duterte. Ano ba 'to? Yan. Paano ba i-pronounce yan? Wala kasi akong ganyang relo eh. Okay na ako sa Edifice tsaka Michael Kors eh. Pero ito hindi ko alam kung ano yan, kung anong relo yan. Pero ito po ay nakakahalaga daw po ng 3 million. Di ba? Tapos itong si Baste naman, di ba? Yung relo daw po ni Baste na ito, ano ba to? Yan, hindi ko alam kung anong model yan. Richard Mille Flyback. Bali 9.5 million pesos. Okay. So alam nyo kung anong point ko dito mga babayan. Kung, ako kasi ako nagiging fair tayo dito. No? So sila, para sa kanila, kurakot daw po si Stella Kimbo. Kasi nga raw po si Stella Kimbo daw po ay meron daw po siya mga mamahaling bags. Di ba? May mga Louis Vuitton, may mga Chanel siyang mga bags. So para sa kanila kurakot na raw po si Stella Kimbo. Well, ang point natin dito, kung para sa inyo, sa mga DDS kayo, kung para sa inyo, kurakot si Stella Kimbo, sabihan nyo rin yung mga Duterte kasi meron din po silang mga mamahaling gamit. Ayan kasi ang pangit sa inyo, napaka-selective ninyo eh. And in the first place mga kababayan, si Stella Kimbo po, hindi lang po siya kasi naging teacher ng UP. Naging teacher din po siya ng Netherlands. Di ba? So, ano ba sinasabi natin dito? So, huwag po tayong maging double standard. Porket may nakita tayo na mamahaling gamit yung isang politiko, well, para sa akin, medyo questionable din yun. Pero bakit hindi nyo rin questionin yung mga Duterte? Pare-parehas lang po yung mga hayop na yan. Pare-parehas lang po yung mga yan. Kaya nawawalan na po talaga ng mga kaya po nababawasan na po yung mga naniniwala sa mga Duterte kasi nag-cherry pick po kasi kayo. Selective po kasi kayo. Parang MOOE. Di ba? Nasabi ninyo na ang MOOE ay pagnanakaw. Yun naman pala si Sara Duterte may MOOE din. So ayan ang point, no? So ngayon mga babayan, no? So kayo ba, ano masabi nyo nga dito, no? Ang laki talaga ng bahay ni Pulong, no? Kung bahay nga ni Pulong yan, no? And then mga streetwise, no? Meron pa yun dito eh. Teka lang. Ito. So ito, balita ito, no? Nung ilang kailan ba to? Balita ito nung 2016. So, di ba? The 3-page list provided to members of the Senate and media showed that a majority of real estate properties were in name of Duterte's children, Sara, Sebastian, and Paulo. O, di ba? A property in Davao was put in trust for Veronica Avancenia under the name of Cielito Abancenia, Duterte's current partner, Veronica, and his 11-year-old daughter. So 11-year-old pa lang nito yung anak ni Digong, yung bunso. Kasi 2016 pa itong balita na to. So ito yung mga properties po ni Digong, di ba? So sabi dito, the said properties were covered by transfer certificates of title and located in Davao City, 34. Davao del Norte, 1 in Dipolog, 2 in Mindanao, and in San Juan, Parañaque, and Quezon City, 1 in each city. Di ba? The list showed Duterte has property in San Juan under the name of his son, Sebastian Zimmerman. While 3 properties, 1 in Parañaque and 2 in Davao, were under the name of Manscarpio. Di ba? There is another property in Quezon City under Sara name. Di ba? Trillanes also provided Duterte 9 other known addresses. These are Guevara Street in San Juan City, Supper Street. So ito yung mga address po ng mga bahay po ni Digong na hindi po sinama sa salin. Di ba nakuha nyo yung point ko mga kababayan? Isipin ninyo no, kung paano po manloko itong mga Duterte na to. Di ba? Yung pinapakita lang kasi nila mga kababayan na bahay ni Digong, yung bungalow type na na actually pang middle class. Ito, yan. Ayan lang ang pinapakita nilang bahay ni Digong. Pero base po sa lista na pinakita ko sa inyo kanina, sangkatutak po yung mga properties po ni Digong na hindi po nakalagay sa salin po ng mga Duterte. Diba? So, ano bang pinupoint natin dito mga ka-streetways, no? So, ang sinasabi natin dito mga kababayan, di ba? Kumita na po yung ganyang klaseng estilo ng mga Duterte. Kumita na po yan. Di ba? Yung sinasabi ninyo na si Digong ay kumakain sa karinderya, si Digong ay sobrang simple, ang mga Duterte ay lumaking simple, hindi po totoo yun.
Niloloko lang po kayo nun. Oh, at ang point dito mga kababayan, ang pinaka-questionable kasi dito, tinatago po ng mga Duterte yung mga salin po nila since 2017. So, ilang taon na, no? So, 7 years na, no? Mag-8 years na po. Mag-8 years na po na hindi po pinapakita ng mga Duterte yung mga salin nila. Kasi magkakaroon sila ng ng problema dito. Lalabas dito na peke or sinasabi ni Sal Panelo na balat kayo yung branding ng mga Duterte na sila po ay simple. Well, actually, nagulat talaga ako dito, no? Na may taong naglakas ng loob para i-video yung bahay ni Pulong. At tandaan po natin na ayan din po yung naging dahilan kung bakit pinapatay po si Percy Lapid. Tandaan nyo yan, ha? Di ba? On the record yan. Si Percy Lapid po, pinapatayan ni Bantag, allegedly, no? Pinapatayan ni Bantag kasi nga po, ang sinasabi po sa investigasyon is nilabas po or binidyohan po yung bahay po ni Bantag at pinakita po sa social media ni Percy Lapid. O, di ba? So, well, nakakagulat talaga na ang laking bahay nun para sa isang politician na wala namang ibang alam na trabaho kundi mamulitika. Bobo talaga itong mga DDS na. So yun mga kababayan, no? So mixing content lang po ito. No? So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa nabidyohang bahay po na sinasabi po ni Paulo, na sinasabi na kay Paulo Duterte. Kayo ba naniniwala ba kayo dito na ito po ay totoong bahay ni Paulo Duterte? Or baka sabihin nyo na naman, black propaganda na naman to, di ba? Ewan ko pa sa inyo. So, yan. So, yun po mga street race. So, dyan pa sa Team Replay. So, syempre, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalubisan, pa-share na rin po ng video po na to. And then, mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Thank you. Bye-bye. Salamat.